Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin itong inilabas na naman po na survey ng Tangere na ang sabi mga kababayan, mataas number 1 si Sara Duterte sa presidential survey. Yan BP Sara, sabi dito sa report ng Abante News, BP Sara nanguna sa presidential survey. Chinik natin kung sino nagpa-survey, kung anong survey firm ang nag-survey. Nangunguna si Sara. Tangere po, yung survey firm ni Malutikia. Si Malutikia mga kababayan, known propagandista, known supporter ng mga Duterte. Lokohin mo malo ang lilang mo. Kaya pala, nag-carry lang mga kababayan, iwan ko kung chinik ko kasi yung mga broadsheets. Ang nag-publish lang yung Abante News Online. Chinik ko yung mga malalaking periodiko, national broadsheets. Hindi man po pinatulan yung survey ni Malutikia. Parang alam na nila. Buti ka niya, may hanap buhay dyan sa pagpapublish ng ganyang uri ng mga survey. Kami pag nag-publish kami niyan, magagamit mo lang. Hindi pinatulan ng mga national dailies mga kababayan. Iwan ko sa kasi hindi naman ako na nakapanood. Kuha na lang po ninyo mga kababayan kung napanood ninyo sa GMA News, TV5 or sa ABS-CBN, sa TV Patrol, ni-report na may latest survey na lumalabas, nangunguna bilang presidential candidate sa 2028 si Sara Duterte. Kasi wala na akong time na manood. Mga kababayan, busy din tayo sa ating hanap buhay. At saka, sabi nga natin mga kababayan, yung magpa-survey ka ngayon, nonsense po. Ako ang tingin ko, kasi imagine 3 years before the presidential election, ngayon lang ito nangyari, mga kababayan, na ka-election pa lang, hindi pa nga nakakaupo yung mga bagong elected officials. May pa-survey na naman para sa eleksyon. So halata mga kababayan, talagang pilit na pilit. At ito ay hanap buhay. Siguro ang aking reading mga kababayan, ginagawa nila ito to support the narrative ni Sara Duterte. Na gusto siyang iwalis, gusto siyang walisin. Kasi lagi siyang nangunguna sa mga presidential survey. Ako tingin ko, bayad itong survey, bayad pa itong publication. Advertisement ito mga kababayan. Nanguna na kaagad si Vice President Sara Duterte sa bagong labas na 2028 Presidential Survey. Sa inilabas na datos ng Tangere, nanguna si Duterte na mayroong 35%. Sumunod naman si dating Vice President Leni Robredo na mayroong 19%. Samantala, nasa ikatlong pwesto naman sa presidential survey si Senador Bongo na mayroong 13%. Sigo naman yung nanguna rin sa 2028 Vice Presidential Survey na may nahakot na 38%. Wala na nga pong sumunod. Yun lang mga kababayan. Dati, yung pinalabas na una, may 6% na nakuha si Martin Romualdez. Inalis na din sa balita. Halata mga kababayan na mind conditioning to support the narrative na ang rason mga kababayan kung bakit si Sara gustong ipa-impeach daw. Ang direktang inaakusa ni Sara Duterte, yung ating Pangulo, sa interview ng RT, Russian Television, na gusto daw siyang ipa-impeach ni PBBM para mawala siya bilang kandidato kasi frontrunner siya sa mga surveys. So gusto siyang mawala sa landas ng mga kandidato sa 2028 presidential election kasi ang kakandidato si Martin Romualdez. Yan mga kababayan ang paulit-ulit nilang narrative para pagtakpan ang mga kasalanan ni Sara na nakasulat sa 7 articles of impeachment laban sa kanya. Huwag kami mga kampo ni Sara Duterte. Hindi ninyo mabibilog yung aming isipan. Hindi ninyo mabibilog ang isipan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya hindi na pinatulan ng mga major news organization. Abante News Online lang po yung
nag-carry at malamang bayad mga kababayan yung artikulo. Bakit ko alam mga kababayan ang ganitong gawain? Sabi ko sa inyo, galing ako sa mainstream media. Hindi lahat ng balita po dapat ninyong paniwalaan kasi maraming mga balita nakakontrata. May kontrata. Nakalagay yan sa mga major newscast. Pero may kontrata. News form anya yung promotion na gawin ninyo para hindi alata ng mga mamamayang Filipino. Pero may arrangement siya mula sa may-ari ng media organization tapos yung kliyente. So, paid advertisement in news form. Ang tawag niyan sa amin, integration. Kahit sa mga ordinaryong mga advertisement, integrated siya sa news mismo. Ang akala mo, kasama sa balita, yun pala, paid advertisement, kaya lang ginawa news form. During election po, pag may narinig kayong mga kandidato na binabalita palagi, paulit-ulit, minsan, paboro baliktad na lang yung pakagawa ng kwento kasi kung walang release mula doon sa staff ng politiko, ang ginagawa ng newswriter, naging newswriter po ako, pinapasana ko niya nang nasa mainstream ako. Dantian niya, ito yung balita mula sa opisina ni Senador ganito. Tapos sabi ko, bakit yung dati to? Bala ka na niya, gawan mo na lang ng i-rehas mo na lang, recycled. Ang ginagawa ko mga kababayan noon, para lang makomply, yung binabayarang advertisement ng kandidato sa pagkasenador kasi walang press release na bago, walang activity, nire-recycle ko yung dati. Yung sentence na nasa huli, yan ang nilalagay ko sa unahan ng balita. Tapos, yung nasa gitna, nasa huli. Para hindi malata, mga kababayan ng mga tagapakinig na walang bagong kwento. Pag walang kwento sa media isabihin ko na sa inyo, ang media po, pag walang kwento, kailangan mong gumawa ng kwento. Kasi pag walang kwento, na maririnig yung mga tao or mapapanood yung mga tao, ano pa yung hanap buhay ng mainstream media? Nabubuhay sila sa kwento. Kaya may mga advertisement, mga public affairs. Kaya kailangan may controversy. Kailangan may kwento. Tuwang-tuwa sila pag may kwento kasi yun mismo yung produkto ng media. Ang kwento, ang magkwento. Naintindihan na ninyo? Kaya itong sinasabi ko sa inyo, huwag basta nagpapaniwala dito sa mga survey. Sigurado mga kababayan, ganon ang sitwasyon kasi unang-una napakatagal pa. Katatapos pa lang yung eleksyon. Hindi pa nga nakakaupo yung mga elected officials na bago at re-elected. Pagkatapos may pa-survey agad. Ano ang ibig sabihin nun? Kaya hindi na pinatulan ng ibang mga news organization kasi tingin nila magagamit lang sa propaganda ni Malutikiya ng Tanggiri. Di jackpot niyan si Malo. Unless siguro si Malo nag-share din doon sa ibang mga media organization. Pero ang ginawa niya parang isa lang, selected lang. Yung friendly sa kanya, Abante News Online na baka pick upin din ng ibang mga news organization yung aking pa-survey. Huwag kami, bistado ka na namin. Kasi nga po, karamihan sa mga pa-survey, may nagko-commission po kasi nagsisweldo sila, negosyo nila yan. May pinapasweldo silang mga tao para mag-conduct ng survey. At doon sa mga PR firm, that is irregular, hindi man yan mali sa kanila. Kaya nga PR firm, ang trabaho ng PR firm, mag-promote ng produkto, mag-promote ng tao, lalo na sa politika. Kung ang kliyente mo politiko, i-promote mo sa pamamagitan ng mga strategy tulad ng mind conditioning using survey. So yan, pinapaliwanag ko po sa inyo kasi that is the reality. Baka kasi mabilog yung isipan po ninyo nitong mga labas na mga survey. Huwag paguguyo. Di ba pa? Lalo na dito po sa impeachment ni Sara, malamang sa mga susunod na araw, pag nasimulan ang impeachment, o kahit hindi, kasi may mga efforts to dismiss, maglalabas sila ng mga survey na majority ng mga Filipino po opposed to the impeachment
to the impeachment trial, supporting the dismissal. Wag na kayo wag na kayo magtaka. Nangyari na yan noong 2000. Ayan 2000, December 20, 2000. Sinulat ni Maritza Villanueva, Philippine Star. Ano sabi diyan, Pulse Asia head admits Abintahado paid 620,000 pesos for impeach survey. Kaya sabi dito, this was a news article of the Philippine Star in December 10, 2000 regarding the impeachment of former President Joseph Estrada. The chairperson of Pulse Asia, Professor Felipe Miranda, admitted to receive 620,000 from the presidential advisor, then presidential advisor pala, Robert Abintahado, to conduct Pulse Asia survey that showed President Estrada's public acceptance, trust rating going up amid his impeachment trial. So sabi dito, as a caution, next time you see a survey from any research company, better think twice before believing. Yeah, before kayo mga kababayan na maniwala doon sa pa-survey ni Malutikian ng Tangere na top-notcher si Sara, sa frontrunner siya sa survey, mag-isip-isip muna kayo. Kasi malamang sa malamang, ginawa ito ng Tangere kasi kinomisyon siya na magsagawa ng survey para isupport yung narrative na pinopolitika si Sara. Kasi frontrunner siya, gusto ng Marcos administration na i-eliminate siya. Yun ang narrative ni Sara. Ang intention niya, mag-perpetuate kasi sa poder yung ating Pangulo. Ganon. Ayan po yung sabi ni Sara. Sara Duterte tells Russian media Marcos Jr. wants to perpetuate himself. Family in power. Kaya daw siya na-impeach. Vice President Sara Duterte accused President Ferdinand Marcos Jr. of wanting to perpetuate himself or his family in power, claiming that an impeachment case has been filed against her because the ruling administration wants to eliminate the front runner in the next presidential elections. O di ba malinaw kung bakit lumabas mga kababayan yung survey para i-support yung kanyang yung kanyang narrative. We were not born yesterday para bilogin ninyo ang isipan sa mga ganyang uri ng mga pasurvey ninyo. Tama pa mga kababayan? Ito yung dapat nating paniwalaan. Philippine Seeds drug war case to ICC due to destroyed evidence. Sabi yan mga kababayan ni Boying Rimulya, DOJ Secretary. So sabi dito sa balita ng Inquirer, driven by the significant challenge of destroyed or absent evidence, the Philippine government has chosen not to pursue the war on drugs cases and let the ICC take over, sabi po ni Justice Secretary Crispin Rimulya. Rimulya acknowledged the challenges faced by the local justice system. And in fact, yun po ang dahilan kung bakit yung mga pamilya ng biktima, hindi sila nag-file ng kaso sa local courts. Kaya walang ibang dapat sisihin mga kababayan, paulit-ulit na natin itong dinidiscuss. Kasi paulit-ulit nilang sinasabi na dapat dito daw, sana dito na lang kinasuhan si Digong. Mali na kinasuhan siya sa ICC. Kasalanan ninyo na nawala ng tiwala sa local justice system nung panahon ninyo ang pamilya ng mga biktima. Kaya ang ginawa nila to seek justice for their families. Imbes dito, sa Pilipinas, sa ICC nila ginawa. So ituro ninyo dapat yung sarili ninyo. Huwag ninyong ituturo yung ating administrasyon. Lahat ito kasalanan ninyo. Napakalinaw yung kwento, mga kababayan. At ito yung sinasabi ngayon ni Boying Rimulya. Sabi niya, it's difficult to prove the case here and build up the case because those who need to speak are involved in the crime. Sabi po niya sa mga reporters. He further elaborated on the systemic issues with evidence, lamenting there's nothing, not even a police report anya. You don't have a scene of the crime investigation. You don't have ballistics. You don't have DNA.
We need to recreate and redo the case build up. It's not very easy, sabi po ni Boying. Yung sabi ni Boying, napakahirap niya to prove the case here sa Pilipinas and build up the case dahil those who need to speak are involved in the crime. Mismong sangkot yung mga authorities sa krimen, mga kababayan, kasi yan ang utos ni Digong. Yan ang utos ni Bato de la Rosa. Yan yung sabi niya, everything that could be erased was erased niya so that the cases would not post through. That is why this has reached the ICC. Walang mapuntahan yung mga biktima, yung pamilya ng mga biktima. So pumunta sila sa ICC pagkatapos i-blame ninyo. Ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kaso po, hindi man yung ating Pangulo. It's not the Marcos administration yung nag-file ng case. Ang nag-file ng case, mga kababayan, mga pribadong complainants na tinulungan ng mga church-based organization, ng mga militant na anti-Marcos anti-Marcos nga din. You see? Walang impluensya yung ating Pangulo. So sabi dito, Remulla indicated that the Philippines has given up its jurisdiction for the ICC's jurisdiction because it was the victims who filed their cases with the international body. Tama po. While stressing that this cooperation does not signal an intent to rejoin the ICC, Remulla affirmed that it signifies a recognition of the ICC's authority in handling the contentious cases, especially those involving former President Rodrigo Duterte. Ang tinutukoy niya, yung ginagawa ng ating gobyerno to protect the witnesses. Kasi unang-una, mga Filipino yung mga testigo. May obligasyon ang ating gobyerno na i-protect yung mga witnesses. Alangan man pabayaan. Ikong kidnapin po. At itulad doon sa mga sabongiros na ang sabi, inilubog mga kababayan sa sa Taal Lake. You see? So paano kung ganun ang mangyari, mga kababayan? Kaya may obligasyon yung gobyerno to protect the witnesses. So ang tulong na ginagawa po ay para doon sa security ng mga witnesses. At ang sabi, pag transport papuntang dahig ng mga testigo, hindi na yun sagot ng gobyerno. Doon lang, mga kababayan, sa proteksyon, security ng mga testigo. Remulla stated that the witness protection program niya currently has 3 or 4 witnesses to the war on drugs, with more expected to come forward. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do, because the prosecution will rely on these witnesses to prove their case. Yung witness protection efforts niya primarily involved ensuring their safety and bridging the gaps whenever problems arise, allowing witnesses to function properly and reducing threats to their lives. Remulla noted that the ICC had directly contacted their witness protection unit to initiate this unprecedented coordination. So siguradong magagalit na naman nito yung kampo ng mga Duterte. Sasabihin, hindi na niya tayo member. Sinasabi niya ng gobyerno, ng administrasyon na hindi nakikipag-cooperate, pero nakikipag-cooperate. Nakikipag-cooperate po kasi may obligasyon tayo na i-protect yung mga testigo. Kasi mga Filipino sila, alangan man pabayaan ng ating gobyerno. Pag pinabayaan yan, masisisi yung ating gobyerno na walang paki sa seguridad ng ating mga mamamayan. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.